Okay, so another marker. May nagalubong ulo. May gahunga naman ni siya. Another marker. Kita na mo do, duwagid kasapat. Sa may right side, kung inyo makita, ano na mo do, lusang bao. Ariya mata. Or pwede man ulo manog. Labot mo sa piyak. Kung inyo matanaw, kita nyo. Paka. Sa frog. Tsura sa paka. So, dua ka sapat. Dua ka animal mark. Ano ni panawag? Face. Dalo may bato nga bangil. Tapos may binbutanggid sila yung nga bangil nga isa lang kabilog. Para nga magbalansi lang sa medyo tanga ang direksyon niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na aldaw kada kayo amin. May ad na adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo. Ari na naman kita subong. Maghambalano na naman kita sang topic naton nga paborito. Amuning Yamashita treasure hunting. Bawa. So andito na naman tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Pag-uusapan na naman natin itong video po na ipinadala sa atin ng ating kababayang Ilonggo, aring akon nga kauturan. So, i-discuss natin itong kanya pong isinyer, no? Itong kanya pong natuklasan na posibleng pinagtataguan po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Ito nga po ay legit na Yamashita treasure painter. Ito pong ating makikita na ito isang ulo ng pagong, no? Turtle. Kahit saan natin titingnan yan, yung ulo na yan na may mata ay pagong talaga yan. At ulo lang ang lumalabas. Yan ay dalawang meaning, no, na atin pong bibigyan ng pansin at isishare natin sa atin pong kababayang mga Pilipino at itong nagpadala sa ating ng video tungkol po dito sa ulo na ito na may dalawang parang islas at may dalawa ding sign sa gilid na parang mata, no? Yan ay napaka-interesting na sign sapagkat yan po ay tunay na Yamashita treasure pointer. Tunay po yan na nagtuturo ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So atin po itong babasahin. So ito nga po ay isang uri ng sign. Itong nakasulat ay treasure under. Ibig sabihin may nakatago diyang kayamanan sa ilalim. At jewelries, mga jewelries daw ang ibinaon dyan. So dalawa po yung pointer niya. Ibig sabihin dalawa, no? Pointing towards treasure. So nagtuturo siya ng dalawang deposito, no? Dalawang tuldok, dalawang ginawa ng Hapon. 2 treasure deposit. Posibleng nandyan lang malapit. Jewelries, no? Jewelries ang nakalagay dyan. Pag sinabing jewelries, halo-halo po yan. May gold, may bars, may diamond sa jewelries. So, yung isa, parang nakaumbok yung mata. Yung isa naman nakauka, kung mapapansin ninyo. So, ibig sabihin yan ay may tinuturo siya dyan sa ibaba, no? Tinitingnan niya para kasing nakatagilid. So, treasure pointer po yan. Nakatitig siya. Kung saan siya nakatitig sa gilid, sa ipaibaba, ay susundan lamang natin. Susundan lamang niya yung tinitingnan noong turtle. Yung pagong na yan. Alanganin ahas, alanganin turtle, no? Yan pong sabi ng ating kabayan. So, nakatitig siya, nakatagilid, nakapatagilid yung ulo, no? Na yun ang direksyon na kanya pong tinitingnan sa ibaba. Kaya nga treasure under, posibleng dyan sa ibaba, sa nakatagilid siya kung saan siya nakatingin, ay may treasure deposit.
So halata na siya po ay na-design talaga na nakaganyan, na nakatingin dyan sa ibaba. Yan, tingnan yung maigi. Dyan siya talaga nakatingin. At dyan nga ay posibleng may itinagong sikreto dyan sa ilalim, no? Napakagandang sign. Kung titingnan natin, yung kabilang ulo ay hindi siya pantay, parang naka-carve, no? Nakapatagilid. At yung isa naman ay pwedeng may tinuturo pa yung kanyang ulo pabalik kasi hindi pa nakalabas siya at yung katawan niya ay naiwan doon. Posibleng yan ay may tinutukoy pa na ibang treasure, no? Treasure under sign yan. Ibig sabihin may nakabaon nga sa ilalim. Posibleng diyan sa baliktad, no, sa pabalik sa kanyang katawan kasi hindi pa nakalabas. Posibleng doon sa likod niya, doon sa pinanggagalingan niya ay may deposito. Yan. Kasi dalawa yung tinutukoy, yung nakaumbok na mata kanina. Yung isa ay posibleng doon sa likod niya, yung katawan niya. Kasi hindi pa siya nakalabas, nakausli lang yung ulo. Maaring yung katawan niya doon sa likod niya ay may sikretong isang deposito. So pwedeng bakbakin yung likod niya at yung tinitingnan naman niya sa harap. So dalawang deposito na jewelries. Yan po ang posibleng prospect na pwedeng paghanapan. Doon sa likod niya kung saan nakausli lang yung ulo niya, ibig sabihin hindi pa siya nakalabas, nandoon pa sa likod. At yung tinitingnan niya sa gilid na isa ay may isa ring deposito. Yan po ang possible target sa paghuhukayan. So may mga sign pa yan dyan sa paligid, may susundan pa tayong mga sign dyan na posibleng nagtuturo sa direksyon po ng nakatagong sekretong kayamanan. So napakaganda po yung sign na yan, no? May mga nakauka na sign ng tunnel. Posibleng tunnel talaga yan kasi nakapaliter C yung mga design. At alam natin pag pagong o ahas ay may butas yan. At yung pinanggagalingan niya na nakausli ang ulo niyan, siyempre may butas yan dun sa likod kasi gumagapang ang pagong sa butas at ulo lang ang nakalabas. Posibleng yung ulo niya, yung pinanggagalingan niya sa likod ay may butas, no? So napakagandang sign. Yung tinitingnan yan isa ding target yan. So napakalinaw ang atin pong pagbabasa po sa kanya pong naibigay, na-share sa ating Yamashita Treasure Discovery, yung video po na ito. Napakaganda. Yan po ay ulo talaga ng turtle. Sa inyong paningin parang ahas, di ba? Parang din siyang turtle. So alin man dyan, yan pa rin ay pointer. At yan pa rin design sa kanyang ulo ay napakahalaga. Napakagandang bagay para matuklasan po ang itinago na sekreto ng mga Japanese Imperial Army. So ito pong bidyong ito, maaring ipinadala ito mula po sa Visayas, no, sapagkat Ilonggo nga, posibleng ito ay Negros or Iloilo, parte po ng Iloilo, Panay. Yan po ay madami ding ibinaon ang mga Hapon dyan sapagkat hawak po yan ng ilan po sa mga general ng Japanese Imperial Army at napakarami po silang sikreto dyan sa Panay, Negros, Iloilo. So napakagandang sign ito para masasabi nating ito nga ay legitimate na Yamashita Treasure ang nailagay dito sapagkat part po itong mga sign na ito sa mapa ng mga Japanese Imperial Army na itinago noong Second World War. So sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng kaunting kaalaman tungkol po dito sa kanya pong naipadalang video, no? Sa lahat po ng mga magagaling na treasure hunter, marurunong, mas nauna sa atin ay pwede po kayong mag-comments, magdagdag po ng kaalaman tungkol po dito sa kanya pong naipadalang video. At malaya po tayong i-correct po kung tayo po ay may pagkakamali sa atin pong nasabi.
So, sa lahat po ng mga nagnanais, magpadala po ng inyong video, ay ipadala lamang po ito sa atin pong Messenger, Yusuf Yamato. Yung mga nakakuha o hindi pa nakakuha, yung mga may natuklasan, ay pwede ninyong ipadala po doon sa akin pong Messenger at sisikapin po natin itong babasahin at bibigyan po natin ito ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese Code. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral tungkol po dito sa Yamashita Treasure Hunting Topics. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag may naghahanap, tayo po ay makakahanap. Okay, so another marker. May nagalubong ulo, kay gahunga naman ni siya. Another marker, kita na mo do duwagid kasapat. Sa may lang. Sa may right side, kung inyo makita, parang namon daw ulos ang bao. Ariya mata. Or pwede man ulo manog. I-picture ta na karon. Para paglabot mo sa piyak, kung inyo matanaw, kita nyo. Paka. Sa frog. Tsura sa paka. So, duwa ka sapat, duwa ka animal mark, ano ni panawag? Face. Dalawa may bato nga bangil. Tapos may ginbutanggit sila yung nga bangil nga isa lang kabilog para nga magbalansi lang sa medyo tanga ang direksyon niya. Inigo ni sa sangamon nga sinsil. Ini sinsil ni, pero ini original ni siya. Iya mata, ini sinsil man ni. Arrow sign. Hindi na siya arrow sign. Dog V man siya. Umakakas na karolipiyan pag ida. Kung may mga marker. So sa piyak klaro ka yung frog.